Hindi ko kayo kilala. Ayun, si Marcos Sandro, Forbes Park House. Wow, idol. May bahay ka sa Forbes Park? Ano bang karir na pinili mo para maka-afford ng bahay sa Forbes Park? Sa batang-bata mong yan. Anak pala siya ng president eh. Ayun, Martin Romualdez. Nakareceive na pera. Ayun oh. Wow. Itong mga sikat na tao na to oh. Ay, Diyos ko dahil, ang dami na pangalanan ah. Pero ang corny naman ng pinasukan nilang hotel, dito pa din sa Red Light District pa sa may Burgos Street sa Makati. Citadines. Di ba sa may Burgos Makati yan? Eh, maraming mga dyan eh. Mga chicks dyan eh. So gusto pa nilang mag-chicks doon. Hindi man lang sa BGC Shangri-La. O, di ba? Since nakakatanggap rin naman na silang malaking pera, doon na lang sana sila para maayos. O siguro gusto nilang magkaroon ng mga kaibigan na mga batang Filipina dyan sa Burgos Makati. Citadines Makati. Yan. Oy, dusit tan eh. Alright. May taste yung iba. Grabe na mga kabdita, ito na nga ho ang kinatatakutan ng administrasyon ni Marcos Jr. kasi dito nga sa naging testimonya na mga, alam nyo na, yung 18 na ex-marines mga kabdita, hindi lang ho ito usap-usapan sa kanto kasi ito hong naging testimonya nila, mga kabdita, yung mga nagsilbing bodyguards ni Kong Saldico, mali-maletang pera raw ang di umanong ipinamahagi nila sa mga senador. Ayan, napangalanan nga dyan si, si One Ball University na di umano nakatanggap din ho ng ilan maleta? 5 maleta mga ka-update. O sino pa mga ka-update? Dyan yung mga nasa mababang kapulungan. Binanggit din ho dyan si chairist ng House of the Representatives, si Martin Luther King. Tsaka mga ka-update, hindi lang pala yan, dalawang mga malulupit na kakilala nyo. Meron pa ho yung paboritong kaaway na itong si Attorney Harold Respicio, yung nandyan sa Comelec, si George Garcia, pinangalanan din ho yan, nilaglag. Ayan mga ka-update, ito ho talaga yung pinakahihintay ng milyon-milyong Pilipino. Kasi hanggat wala ho naglalabas, hanggat hindi ho nagsasalita, kung tayo pa rin mga ka-update, nakatunga nga na pinapabayaan ho yung matinding korupsyon dyan sa gobyerno at hindi ho tayo nag-step up, lumaban dyan sa korupsyon ng gobyerno, mga ka-update, wala. Hanggang matapos ang termino ng administrasyong ito, hindi ho sila mananagot. Kaya itong paglabas niya, itong mga Marines, napakalaking susi ho niyan, o alam nyo na mga ka-update, napakalaking bagay ho niyan para labanan po sa inyang kabalbalan ng gobyerno. Ayon pa nga mga ka-update, dun sa mga lumantad na retired Marines, sila ho mismo ang saksi sa delivery. Hindi ho kasi envelope yan mga ka-update, hindi ho barya, 1,000 yung usapin dito. Kundi maleta. Bawat maleta mga ka-update nagkakahalaga ng around 56 million. Isipin nyo kung gaano kalaking pera ho yan. Kung gaano kalaking pera tapos ano hong ginagawa nila? Binubulsan, ninanakaw lamang ho nila. Samantala yung mga Pilipino nagkakandara pa ho kung saan-saan kukuha ng pambili ng bigas. Yung iba mga ka-update diyan sa grocery nakikita naman ho natin na dadampot na lang ng magkakahalagang. Sabihin ho natin na tama yung ginagawa nilang magnanakaw sila ng pangkain ng kanilang pamilya. Pero tignan nyo, yung gutom ho na nararanasan ng milyon-milyong Pilipino, mga ka-update, nakakaawa ho tayo. Samantalang yung mga congressman, yung mga senatongs, yung mga sangkot dyan sa pagnanakaw, sa mga nakatanggap ng mga mali-maleta, mga ka-update, sila, nagkakandara pa tuwing nakikita nila si Martin Luther King. Kasi alam nila, mga ka-update, na yan ho yung pinaka-source. Diyan ho sila kukuha ng kanilang pangkabuhayan. Diba, habang tayo naghihirap, nagbabayad ng buwis, sila nagkakandara pa na mag-travel kung saan-saan napupunta, kung ano-ano nabibili, mga sports car, mga magagarang bahay, mga lupa. Yung mga Pilipino nagugutom. Kaya mga update, hindi lang si George Garcia ang ating pag-uusapan kasi dito nga sa may Makati, dyan sa nabanggit na hotel, talaga naman mga ka-update, dyan daw ho talaga nagkakabigayan ng mali-maleta na mga, alam niyo na, limpak-limpak, bilyon-bilyong pera. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaging tulong na yan. Reacta na ho tayo dito kay Attorney Harold Respicio kung saan napakarami niya hong masasabi. Marami ho siyang, alam niyo na mga update, buwelta dito sa administrasyon ni Marcos Jr. at lalong-lalo na dyan kay George Garcia. Kaya dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Alright, syempre, Respicio! Mga Marines na dating bodyguard ni Zaldico, ibinulgar yung mga senador at congressman na tumanggap ng mali-maletang pera. What? Attorney Harold Respicio, sino itong mga ito? Si Tito Sen nandyan ba? Si Laila de Lima nandyan ba? At yung best friend mong si Comelec Chairman Georgie, napangalanan ba nila?
parang oo ah. Pati yung ICC, nabigyan ng pera. What? Alright. Pag-aralan natin yung kanilang joint affidavit na ipinakita sa media kahapon at bukas isasampa nila ito sa ombudsman. Yeah, buddy! Alright. Itong mga Marines na ito ay dating bodyguard daw sila ni Zaldico at sila yung mga taga-deliver ng pera sa mga malalaking politika at mga korap na tao sa ating bansa. At dito sa kanilang affidavit, ikwinento nila ang kanilang paraan at sinabi nila yung pangalan ng mga taong ito. Kaya kung gusto ninyo malaman kung sino ang mga korap sa ating bansa, abangan nyo lang dito. Makikita natin sa kanilang affidavit. Alright? So ayan, napakaganda ng kanilang affidavit dahil may mga picture pa. Sinabi nila na yung pera ay binabandel nila doon sa bahay ni Zaldico. Wow! Sana all! Ganyan kadami ang pera. Yeah, buddy. Alright, pati yung mga sekretary, mga yaya na picturan. Yeah, buddy. Alright, pati yung mga plate number ng kotse, sinabi. Sige na nga. Pati yung mga bahay ni Zaldico sa Forbes Park na napakarami, sinabi. Sige. Alright, ito pa. Pati yung sinabi daw ni Master Sergeant Guteza ay pinatotohanan nila kasi meron pa silang selfie. Yeah, buddy. Alright, yan yung mga mali-maleta. Wow, sana all, oh. Alright, ito. Ang una nila daw pinagbigyan ay yung ICC. What? Yung ICC na may hawak ngayon ng kaso ni President Rodrigo Duterte ay nabigyan din ng pera? What? Wow! 56 million pesos kanilang i-deliver. Yeah, buddy. Yun, no? Grabe. Ayan. I-attach na lang natin yung yung file na ito dito sa post na ito. Mabasa nyo na lang. Ayan yung mga pangalan. Specific, yun. Yeah, buddy. Alright. Sa Forbes Park, sana all taga Forbes Park doon nag-deliver ng pera. Oh, ito yung mga na-meet nila na mga parte ng taga-ICC na sinabi nilang nakadil nila sa pakikipag-deal at pagde-deliver ng 56 million pesos. Wow! Sabi dito si Chantal Daniels. Yun, may picture siya sa ICC at may picture siya sa Makati. Sa Makati yan ah. Ayun, may picture din habang nasa restaurant. At yung kanilang mga foreigner na kasama ay may picture din. Yeah, buddy. Alright. Ayun, oh. Ang dami. Ayun, at meron din daw silang mga inilakad katulad ng key witness nila na taga-Bilibid. Ayan. May picture din sila. Ayun. Si Kian Santos na nasa Bilibid Prisons. Itong mga tao na to, mga kababayan, yung mga security guard na yan na umiikot-ikot, kapag meron kayong mga nakakadil na mga politiko, lahat yan ay kumukuha ng mga picture at video. At ito yung purpose niyan. Kapag traidorin kayo, may ebidensya na laban sa inyo. Circumstantial evidence. Hindi nyo pwedeng sabihin na nagsisinungaling sila dahil may circumstantial evidence at detalyadong-detalyado ang kanilang kwento. At lahat ng kanilang lakad. Pati sasakyan may plate number. Pati picture ng yaya mo ay nakuha. Yeah, buddy. Alright. Ayun, oh. May schedule pa. Pati lahat ng detail ng mga bodyguard. Mamaya, pag may madaanan tayong importanteng pangalan dito, banggitin natin. Ayun, pati yung mga bodyguard na pag-uutusan na magpadala ng shipment sa mga naiiwan na gamit ng mga taga-ICC. Dahil ang umasikaso sa mga taga-ICC dito ay yung kampo ni Zaldico at kasama na rin yung kampo ni Romualdez at yung kampo ni Trillanes. Yun ang sinabi nila dito sa affidavit. So, ibig sabihin, si Zaldi, si Romualdez at si Trillanes at yung ICC ay magkaka-teammate at nagsasabuatan at nagpapalitan ng pera in the tune of 56 million pesos para bumuo ng kaso laban kay Digong nung panahon na iyon. What?
Wow! Grabe itong mga to ah. Ayos ah. Legal ba yun? Legal ba yun? ICC na tumanggap kayo ng pera? God damn! Alright. Ayun no. Mababasa nyo itong mga ito. Pati si Torre, PB General Torre, Martin Romualdez, Zaldico, yun, sa Bel Air. Yeah, buddy. Ayun no. Siguro sama ng loob ng kampo ni Duterte dito na itong mga taong ito ay sa likod nila nagtitipon-tipon pala para sila ay traidorin at may involved na 56 million pesos. God damn, ang kanilang accommodation ay binayaran daw ni Saldico at Sunny Trillanes, yung mga taga-ICC. Yeah, buddy. Alright, okay. Ito rin, may mga deliveries din kay Chairman George Garcia. Best friend natin yan eh. Chairman George, bakit ka nakaka-receive ng pera mula kila Zaldico at Martin Romualdez? Bakit? Bakit ka nakaka-receive ng pera sa kanilang mga bodyguard? Para saan? Para saan kaya? Ano kaya yung kapangyarihan ni COMELEC Chairman George Garcia? Para kaya mandaya sa eleksyon? What? Naka-receive daw siya ng 4 na maleta na pera doon sa Midas Hotel. Wow! 4 na maleta ng pera. Sabi dito, bawat meetings ay binigyan si COMELEC Chairman Attorney George Garcia ng tig-2 medium-sized na maleta na may kabuuan na 4 na maleta. Sabi nila dito, kada maleta daw na medium-sized umaabot ng 40 million eh. So, ibig sabihin, umabot si Idol ng 160 million? Wow! Para lang sa meeting na yan, ha? Yeah, pare. Wow, wowie. Wow, wowie. Ang laking pera. Ayan o, maleta. Large, 50 to 70 million ang laman. Kapag medium, ang laman ay 30 to 40 million pesos. So kapag nakareceive si Chairman Georgie ng 4 na maleta na 40 million pesos ang laman, sa meeting pa lang nila sa Midas ay tiba-tiba siya ng 160 million pesos. Yeah, buddy. Oy, Chairman George! Di pa tayo tapos, ha? Madadali ka rin. Alright. Sabi dito, pinapalipat-lipat lamang ang mga maleta mula sa sasakyan namin papunta sa sasakyan ni Attorney George Garcia sa car park ng Midas Hotel. Karamihan sa amin ay nakamasid lamang at kumukuha ng picture. Dama itong mga tao nito. Alright. At meron ding mga deliveries doon sa House of Representatives. Yan, mga Quadcom hearings. Mga congressman. Yeah, buddy. At nabibigyan sila ng paper bag na may laman na 5 million pesos each. Wow, sana all. Grabe naman tong mga to. Nandoon lang kami malapit sa helipad, nakikita namin na doon nagpapasundo ang mga mambabatas at kanilang mga driver. Kanya-kanyang bitbit sila ng paper bag na siya naming dinala doon. Alright. Ayun. Meron ding delivery, syempre, sa pinakamalaking tagakuha ng pera kay dating Speaker Martin Romualdez. Doon, syempre, sa kanyang mga mansyon, saan? Sa Forbes Park. Yeah, buddy! Alright. Sabi dito, hindi bababa sa 20 na maleta hanggang 52 na maleta ang dinideliver. What? Yung large na maleta, 70 million ang kada maleta. Kung 50 yung dineliver, ibig sabihin, naka 4 point, kung 50, 70, so ibig sabihin, wow! 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 Baka umaabot ng 3 billion, 3.5 billion? Wow! Sabi hanggang 52 na maleta ang aming dineliver sa Forbes Park kay Speaker Martin Romualdez. Kung kada malaking maleta, nakita natin kanina ay 70 million, so umabot ng 3 billion plus. Wow. Grabe. Binibilang pa kaya nila yung pera na yun? Siguro hindi na, nakaw naman eh.
madaling pera naman yun. So, hindi nila binibilang. Siguro madaling kumupit itong mga... Although sabi nila may mga kumukupit daw. Sinabi nila sa affidavit. Tingnan natin mamaya yung mga kumukupit. Pinangalanan nila eh. Pero baka sila nakakupit din. Hindi natin alam. Yeah, buddy. Alright. Meron din sa Manila Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Ayos yung Forbes Park ah. Diyan pala nagaganap ang palitan ng pera. Yeah. Alright, meron din daw pag-deliver ng pera papunta sa mga social media at troll farm operators. Yeah, buddy. Ay, nako. Ang kanilang building ay nasa Valero Street, Makati City. Dalawang paper bag sa namumuno o humahawak sa mga nasabing troll. Paper bag lang? So, ibig sabihin, tigpa 5 million lang kada paper bag? 10 million? Oh, medyo mababa yan ah. Lugi tong mga troll eh, sila yung naghihirap mag-type eh at magkalat ng fake news eh at kumontra at mag-comment sa mga videos ni Attorney Harold Respicio. Tapos 10 million lang makukuha nila. Tapos si Martin Romualdez, bilyon-bilyon. Wow! Lugi kayo mga troll. Kung ako sa inyo, hingi pa kayo ng mas malaki. Kung ako sa inyo, magreklamo kayo. Kung hindi pagbigyan yung reklamo nyo, ibulgar nyo rin sila. Tapos pumunta na kayo doon sa mga post namin, tapos doon na lang kayo mag-troll. Sa aming panig. Kaso nga lang, wala kayong paper bag. Wala kayong paper bag, okay? Walang bayad. Dahil ang ating advokasya ay walang involved na pera. Sila lang ang may kakayahan na pera. Oy, mga troll, ang baba ng bigay sa inyo, ha? Yung mga bigay sa mga congressman at senator at saka kay Romualdez, bilyon-bilyon. Tapos sa inyo, 2 paper bag lang, 10 million. Wow, baba. Sino man ang manager doon, magbaliktad na kayo. Hingi kayo ng mas malaking bayad dahil kayong naghihirap. Kawawa naman kayo sa mga comment section. Ito, nautusan din kami ng mag-deliver ng medium size na maleta sa iba't ibang lugar tulad ng car park at mismong bahay ng isang taga-media. Sana pinangalanan niya kung sinong taga-media to. Sino kaya tong taga-media na to? Ay, nako. Alright. Meron ding diniliberan na pera ng mga mambabatas. Okay, ito na yung mga pangalan. Yee, buddy. Hindi ko kilala itong mga ito. Pero bahala na kayo. Ayun, merong isang senador. Oh, ayun, i-highlight ko. Ay, nako. Ito, oh. Ayan, oh, mga senador, oh. Huwag ko nang banggitin. Baka kasuhan ako nitong mga to, eh. Pero, hina-highlight ko lang yung kanilang affidavit. Yan. Yeah, buddy. Mga senador, ito, mga sikat na mga senador to, ha. Nabigyan ng pera, ilan bang binigay sa kanila? Dito sa itang senator na to na una nilang sinabi, 4 na iba't ibang laki ng maleta. So kung average sabihin nating 4, so mahigit 100 million din. Ito naman 6 na medium size na maleta. So kung sabihin nating 6 na medium size, sabihin natin 50 million each or 40 million each. Ayun, no? Tumiba rin si Idol. Halos 200 million, no? Yee-hoo! Alright. Ito pa. Ito si Mami. Napangalanan si Mami, oh. Kawawa naman. Alright. 2 medium size na maleta daw. Naku, day. Lahat ng mga bahay nila, ang gagandang mga subdivision. Nasa Forbes Park, New Manila. Ay, nako. Ito pa. Senator na isa pa ulit, oh. Grabe, mga sikat itong mga ito. Ayoko lang pangalanan, eh. Ayoko nang madagdagan yung kaso ko. Ayun, tingnan nyo na lang naka-highlight dahil affidavit nila ito. Yan, 2 medium size na maleta. So, ibig sabihin halos 100 million pesos. Ito si Senator, yung kinasuhan natin last time. Paano natin to dahil malamang galit na rin sa akin to eh. Si Senator Tito Soto daw nakatanggap ng 5 large na maleta sa kanyang opisina sa Baclaran. Wow. Ganda ng location na Baclaran. 5 large na maleta. Kada large na maleta, 70 million. Wow! Wow, wowie! 70 times 5 na maletas, 350 million.
Ay, maliliit. Kumbaga, itong nakikita natin ngayon ay hindi pa yan yung complete picture. Kumbaga, at statement lang to ng iilan na mga bodyguard. Yung mga bodyguard yan, napakadami at napakadaming transaction. Isipin ninyo, iilan lang sila. Itong mga binabanggit nilang transaction na ito ay iilan lamang sa madami nilang transaction. Pero tingnan ninyo yung gaano sila ka-casual na mag-deliver ng mga maleta sa mga sikat na tao na ito, mga senador. Buddy. Ay, nako. Ito, hoy, pati itong si grabe, ang yaman mo na, bossing. Ang yaman mo na. Nagpa-deliver ka pa rin ng 7 medium size na maleta, Diyos ko, day. 7, kung medium size, 40 million times 7. Wow, wowie. 7, mga halos 300 million. Ang yaman mo na, boss. Ba't ka pa nangihingi ng pera? Anong gusto ninyong mangyari? Akala ko ba mayaman kayo, mamumulitika kayo, tapos magsisilbi ka sa taong bayan kasi mayaman ka na nga, di ba? Hindi ka pupunta sa pwesto para kumuha ng pera. Pero bakit ka pa kukuha ng pera? Aanin mo yan, ang yaman-yaman mo na. Hanggang 2 extra rice ka lang naman. Ako nga, hanggang 2 lang extra rice na lang ako ngayon eh. Nung bata ako, nakaka-11 pa ako na extra rice. Pero ngayon, hanggang 2 extra rice na lang ako, mga idol. Kahit ilang milyon pang ibigay nyo sa akin, hindi ko na kaya ng more than 2 extra rices. Kaya bakit pa kayo kukuha ng pera kung madami na kayong pera? Ay. O, ito naman yung mga congressman. Yeah, buddy! Ayun, nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan. At dun din sa Polo Club Townhouse ng Pornhub. Nabubuko tuloy ako kung anong parati kong pinapanood. Sa Forbes Park! Sa Polo Cloud Townhouse ng Forbes Park. Ayan. Ayun, oh. Highlight ko na lang, Kilala nyo na yung mga yan. Yung isa, hindi rinedak na nila kasi patay na. May cross siya sa huli eh. Kilala nyo na kung sino yung patay na yon. Pero ito yung mga pinagbigyan, Grabe naman itong mga to. Grabe. Ayun, si Laila de Lima, nakapangalan dito. Yeah, very. Hindi ko kilala itong mga tao nito. Actually, si Laila lang ang kilala ko eh. Kaya sila lang ang mapangalanan ko. Alright, ito rin Wow, hindi ko kayo kilala. Ayun, si Marcos Sandro, Forbes Park House. Wow, idol. May bahay ka sa Forbes Park? Ano bang karir na pinili mo para maka-afford ng bahay sa Forbes Park? Sa batang-bata mong yan. Alright, anak pala siya ng president eh. Afford naman, afford. Ayun, Martin Romualdez. Nakareceive na pera. Ayun, wow. Wow, itong mga sikat na tao na to, Ay, Diyos ko ang dami na pangalanan Itong news na ito ng mga Marines, nag-press con sila kahapon pero hindi pinatulan ng mainstream media. Ba't kaya hindi pinatulan ng mainstream media yung kanilang palabas? Ang daming mga bigatin na pangalan dito. May mga picture pa. May mga plate number pa ng sasakyan. May picture pa ng yaya. Consistent naman lahat ng kwento. Eto pa. Mga binigyan na opisyales ng pamahalaan. Alright. Okay. Hindi ko kayo kilala pero bahala na kayo. Pati DBM Secretary, Department of Budget Management. Yun, tagahawak ng pera, naka-receive daw ng pera. Ayan. Naririnig ko yung pangalan ninyo pero hindi ko kayo kilala. Pero halos lahat ng gobyerno, lahat ng tao sa gobyerno ngayon ay nandito sa kanilang statement. Lahat ay nakaka-receive ng perang nakaw. Kapag ganito ka-prevalent at ka-pervasive yung korupsyon sa ating bansa, involved pati senator, mga congressman, mga House of Representatives, mga kasama sa executive department, mga taga-ICC, kasama sa COMELEC. May tiwala ka pa ba sa pamahalaan? Kahit siguro magpalit ka ng presidente, fundamentally entrenched na doon sa ating mga institution yung corruption. Parang maganda yung revolution na idea, para matanggal lahat itong mga mokong na ito. Buti na lang walang nakalagay dito na Supreme Court.
Kahit pa paano, hindi nadama yung Supreme Court dito. Meron kayong nabigyan mula sa Supreme Court? Kasi dito, mga taga House of Representatives, Senador nabigyan. Mga taga Executive Department yan, no? Secretary ng Cabinet nabigyan. Pati BGC Shangri-La ay ginagawang venue ng palitan ng pera. DPWH Secretary, Diyos ko day. Grabe pag mag-deliver ng pera, oh. Di ko naman kilala tong mga tao na ito. Alright, ito yung mga private jet kung saan nila dinalagay yung kanilang mali-maleta. Ayun, nakabilog yung mga maleta at yan yung private jet. Buti ba itong mga security guard na to? Naka-private jet. Ako hindi pa ako nakasakay ng private jet eh. Ayun, may helicopter din at ang daming maleta. Grabing temptation yan. Itong mga staff na to, alam nilang pera ang laman yan. Kinento rin dito na nangungupit din sila. May picture din na nangungupit sila. Wow. Wow, may helicopter. Wow, grabe. Itong mga to, nakaw na pera to, hindi na nila bibilangin yan. Pagdating doon, hindi na bibilangin yan. Alam nga naman sabihin nila, boss, kulang ka ng 5,000. Alam nga naman singilin pa nila yun, libreng pera na, di ba? Alam nga naman sabihin nila, boss, kulang ka ng 5 milyon. Walang ganong singilan, walang bilangan yan. Kaya itong mga nandito, sa gitna, mangungupit yung mga yan. Kahit may mawawalang isang maleta dyan, nakawin nila. Kapal naman ng mukha mo, binigyan ka na nga ng mali-maleta, tapos magre-reklamo ka pa na kulang ng 10 million, di ba? Oh, kanino kayong bahay to? Eh, buddy. Oh, dahil maleta, oh. Wow. Wow, ang chichip pa ng mga maleta, hindi nyo man lang ginawang remowa. Eh, magkano lang yung remowa ng maleta? Tigsi 50 mil lang yun. Eh, ang laman ng kada maleta nyo, 70 million. Para naman may forma sana. Galing pa atang Baklaran, tsaka sa Divisoria yung maleta ninyo, eh. Yun, picture na picture. Ang mga kasama natin. Yeah, buddy. Next time, magne-negosyo nga ako ng maleta. Mukhang malaki ang negosyo ng maleta sa Philippines, eh. Maleta. Respicio maleta. Pwedeng kargahan ng milyong-milyong pera. Matibay. At hindi makukupitan. Yun, oh, colorful pa yung iba. Ayun, helicopter. Ano naman to? Ayun, nagbababa na sila sa bahay or naglo-loading sila sa bahay ng pera. Sana all. Parang mali ata yung karir na pinili ko. Nag-abogado ako. Sana naging Marines na lang ako at naging security guard para maramdaman ko ring magbuhat ng mali-maleta at milyong-milyong pera. Ay, nako. Wow, sa hotel, oh. Wow, sa Shangri-La ba yan? Ganda naman ng elevator niyan. Next time, bantayan ninyo mga staff dyan sa Shangri-La, ha? Oy, dyan sa Shangri-La, kapag nagpapalit ng pera dyan, meron kayong mga x-ray dyan, di ba? Alam ko dyan, pupasok ako dyan sa Shangri-La parate. Doon sa entrance sa ilalim, sa entrance sa main, at sa side, lahat ay ine-x-ray ninyo. So, ibig sabihin, pinalusot ninyo at pinalusot ninyo sa x-ray lahat ng mga maletang ito na may laman na pera. Dapat imbitahan din kayo sa Senate hearing natin. Security ng EDSA Shangri-La. EDSA Shangri-La, BGC Shangri-La. Pinapalusot ninyo yung pera. May bangko pa naman dyan sa loob. May video dyan, eh. So, ibig sabihin, kapag nakita ninyo sa x-ray na may pera, pinapalusot ninyo, loko kayo, ah. Baka pwede rin kayong madamay, ha? At mga admin ng Forbes Park, yung pera, yung lugar nyo pala, ang talamak na palitan ng pera. Wow, wow, wee. Wow, wow, wee. Wow, sino tong mga to? Mga Ilocano ata tong mga ito, mga maitim tong mga to, eh. Well, di natin sila kilala. Pati yung staff ng airport na picturean. Yeah, buddy. Alright. Okay, sa sobrang bigat ng maleta, kailangan ng 3 tao para magbuhat. Ganon? O nga naman.
Ako, nagpa-file din ako ng kaso kapag punong-puno ng paperwork yung maleta, mabigat din eh. Hindi kaya talagang buhatin ng mag-isa. Yun, ang dami. Sana all. Kung malaking maleta, 70 million ang laman, wow, humigit kumulang 1 billion yung nasa picture na yan ah. Hindi ba illegal yun? Yung maglipat ng pera? Amlak ah. Tingnan nyo nga ito. Mga Bangko Sentral ng Pilipinas. Tingnan nyo nga ito. Pero anyway, magsasampa naman sila ng kaso bukas doon sa ombudsman. Bahala ng ombudsman na mag-imbestiga. Kung makakaasa tayo sa kanila. Alright. Yun o, mga empleyado ng airport at airplane na sikat na sikat. Ayun, ito. Ito yung sinabi nila, itong mga taga-marines na bodyguard dati ni Saldico. Linaglag, pati pangalan ng mga pulis na nakatrabaho nila na nagnakaw ng pera mula sa mga maleta. Wow. Nadamay pati mga pulis, walang iya. Ayan o. Alright, nandito na sila. Wala tayong magagawa eh. Public document naman ito. Ito naman yung affidavit nila na pinirmahan nila. Pinablish naman nila ito. At ifa-file nila bukas. Eh, nasabi na yung mga pangalan eh. Ayan o, bukas sabi ko sa inyo eh. Dapat naka-Rimowa kayo eh. Tapos, yung PIN ng Rimowa ninyo, sabihin nyo lang dun sa recipient. So, dapat may control. O kaya lagyan ninyo ng any password at all. So, ang dapat may alam lang ng password is yung recipient at saka yung naglagay sa pera. Para yung mga tao in the middle, hindi makakupit. Eh, kasi kayo, ang kuri-kuripot ninyo na bumili ng Rimowa, bumili pa kayo sa Divisoria ng maleta, ang bilis tuloy mabuksan. Ayan no, yung mga kamay, ang bilis abutin, kunin at kupitin yung pera. Itong mga Marines na ito, hindi kaya kumupit din itong mga ito? Since pinitsuran nila, di ba? Nung pinitsuran kaya nila na kumukupit yung mga pulis, ba't di nila pinansin yung mga pulis na, huy, tama na yan. Picturean ko kayo. Yan. O kaya, alright, kupit tayo. Ang kapal naman ng mukha ng congressman na ito o senator na ito na magreklamo kapag may nawawalang 20 million. Tayo na nga ang nag-deliver. Ang cheap mo naman na senator ka o congressman. Nakareceive ka na nga ng pera. Bibilangin mo pa. Tapos kapag may kulang, sasabihin mo pang, kulang to. Sino nagnakaw sa inyo? Di ba? Alam ko, tiba-tiba rin itong mga to eh. Yeah, buddy. Alright. O, yun. So, yun po. Kung gusto ninyong makakuha ng, ayan yung kanilang affidavit na final, itong mga taong ito, yan. Meron din daw pananakot sa kanila. Alright? Ayan. So, yan yung final nilang affidavit. At nag-press conference sila kahapon, led by Attorney Levy, at bukas ay magfa-file sila doon sa ombudsman. Sana may mangyari sa kaso na ito. Itong news na ito ay hindi kinover ng main media kahapon ng gabi. Kaya kinocover ko siya dahil sa tingin ko ay mahalaga ito dahil ang laking pere. Hoy, ABS-CBN, GMA, mga mainstream media, bakit ayaw ninyong i-cover to? Bilyong-bilyong pera ang pinag-uusapan natin. Ang daming mga male-maleta. May mga picture, may ebidensya. Pati picture ng yaya, nandun. Pangalan ng mga senador at congressman sinabi, detailed. Pangalan ng mga cabinet, mga members ng executive department sinabi, detailed. Ba't ayaw ninyong i-expose? Ilabas nyo. At para magkabukuhan na tayo. Although alam naman na natin na nagnanakaw na talaga lahat ng nasa gobyerno natin ngayon. Ay nako. Confirm lang. Wow, ang ganda ng picture ni ate talaga, pang TikTok. Yeah, pare. Si Yaya, patay. Yaya, dapat kumupit ka rin dyan ng 10 million eh. Para retired ka na eh. Kung ako sa'yo, dapat kumupit ka dyan eh. Tapos sisihin mo kung sino man humawak ng maleta. Divisoria maleta lang yan, madaling kupitan yan. Delivery sa pera ng bahay ni Representative Stella Kimbo. Diyos ko na yan. Siya ba yun? O si Yaya yan? 1, 2, 1, malaking maleta. 1, 2, oh, Diyos ko. 1, 2, 3. Halos kalahating bilyon to ah. Wow! Alright, bahala na kayo. Alright, nasa internet naman tong affidavit na ito. Ulitin lang natin ha. Ulitin natin yung mga pangalan. Yan. Yan yung mga pera. Mga pera, wow, sana all. Wow, wowie.
Ayun, yung mga sana all. Toyota, Kia. Mga Toyota talaga lahat kapag basta maaasahan talaga. Pang terorista man or pang korap na politician, ang kotse niyan ay Toyota. Lahat Toyota, oh. Toyota Kia, Toyota Grandia, Lexus, Toyota din yan eh. Hilux, Grandia, Fortuner, Innova. Puro Toyota. Ayan, yung mga bahay. Kung gusto ninyong tignan kung saan sila pumupunta, malamang malalaking bahay itong mga ito. Puro Forbes Park itong mga ito eh. Sarap siguro makikain dyan pag mag-deliver. Sarap siguro. Siyempre, may libreng merienda yan. Pag nag-deliver ka ng malimaleta, alam na yan. May libreng halo-halo yan o Coke Zero. At saka biskwit. Baka pakainin pa sila ng lunch. Siyempre. May Das Hotel. Yan oh, may selfie pa. Bari. Sana all sarap. Ang sarap. Itong mga Marines na to, nag-training. Grabe, ang pagbubuhat nila noon, no? Kapag nagte-training sila doon sa Sangli Point. Sangli Point ba yun yung training camp nila? Kala mo, papatay sila ng mga terorista, no? Uutusan lang pala sila para mag-deliver ng malimaletang pera. Yung pagpupush up pala nila at pagpupull ups para pala matraining silang magbuhat ng mabibigat na maleta na laman ay pera. Grabe. Woohoo! My boy. Ayun, ICC. Ito, revealing itong ICC. Kasi ang lumalabas dito sa kanilang affidavit, linakad pala ni Trillanes, ni Saldi, at ni Romualdez, yung mga tao ng ICC. At mayroong mga delivery ng maraming pera sa kanila. At inasikasos sila sa kanilang mga hotel, mga foreigner. O, di ba? Pero ang corny naman ng pinasukan nilang hotel, dito pa din sa Red Light District pa sa, sa may Burgos Street sa Makati. Citadines. Di ba sa may Burgos, Makati yan? Maraming mga dyan eh. Mga chicks dyan eh. So gusto pa nilang mag-chicks doon. Hindi man lang sa BGC Shangri-La. O, di ba? Since nakakatanggap rin naman na silang malaking pera, doon na lang sana sila para maayos. O siguro gusto nilang magkaroon ng mga kaibigan na mga batang Filipina dyan sa Burgos, Makati. Citadines, Makati. Yan. Oy, Dusit tan eh. Alright. May taste yung iba. Yun oh, kala mo, ang gaganda ng mga robe nila oh. Doon sa ICC. Grabe. Kala mo, kagalang-galang tong mga ito oh. ICC team leader, Chantal Daniels. Ayun. Wow. ICC, mali yan. Nakikipag-deal kayo sa tumatanggap kayo ng pera. You know, ito kayang at least sana binigyan rin ng pera nila yung nasa Bilibid prison. Kinulong mo na nga, tinaya mo na nga siya na mag-star witness sa inyo. Hindi mo pa binigyan ng pera. Sana binigyan nyo ng pera. Yung mga congressman, senator, wala namang ginagawa yung mga yan eh. Pero sana yung star witness ninyo dun sa ICC, silang binigyan nyo ng pera. Ayan oh, nakakulong na nga sa Bilibid eh. Sana kahit yung pamilya niya na lang ang binigyan ninyo. Ilan kayang nakuha ng pamilya niya? Malawang wala. Wala, di ba? Yung mga nagtataya ng kanilang kalayaan at buhay, kahit sabihin mong kahit nasa wrong side sila, sana binigyan din sila ng pera. Yung mga hindi nagtataya ng pera, pero sila yung nagde-decide, yan. Yung mga binoto ng tao, yun ang may bilyong-bilyong salapi. Bilyong-bilyong salapi. Ay, nako. Ayan, si Comelec Chairman George. Darating araw mo, Comelec Chairman George, ha? Ito, matiming lang kami. Huwag ka munang magpahinga dyan dahil iisa-isa na kayo, ha? Darating ka rin, idol. Pero anyway, love ko to si Chairman George Garcia. Love ko to. Siyang nagpasikat sa akin eh. Kinasuhan niya ako, kaya ako sumikat eh. Thank you, Chairman George. My best friend, King George. 4 na maleto. Wow, sana all. Maglibre ka naman, Chairman. Sa isang restaurant sa Pasay. Anyway. Ito ang pinakamahirap.
Itong mga congressman, dahil sobrang dami ninyo, patak-patak lang kayo. Kapag maliit, kapag pipitsugin ka lang na congressman, yon, hindi mo katulad sila Saldico tsaka Romualdez eh. Tigpa 5 million ka lang. Tigpa 5 million ka lang. Eh sila billion-billion eh. Uy, magreklamo kayo tigpa 5 million lang nakuha ninyo. Pero, for each hearing siguro, hindi ko alam. Pero hindi lang naman siguro 5 million. Pero maraming pagkakataon. Pero kulang pa rin yan. Yung mga big fish sa inyo, sila Saldico tsaka Romualdez, billion-billion eh. Kayo, 5 million lang. Baba, ano? Kulang pa yan pang allowance ng napakarami nating anak sa labas. At mga girlfriend. Yan. Bukod sa asawa. Kulang pa yan pambili ng Toyota Land Cruiser.